Pag nahihirapan ka mag-reflect ng mga given, gagawa ka lagi ng Cartesian. Then hanapin mo kung nasan yung y-axis mo. So pag gumawa tayo ng Cartesian, ng quadrants, so lagay mo lagi sa quadrant 1 yung xy mo. Yung xy mag-serve to as given. Laging ganun yan, siya yung given mo. Then ngayon, di ba yung y-axis natin, siya yung vertical line, which is eto yon. Ngayon, kung ito yung y-axis natin, then i-reflect natin tong given mo papunta dito. Ano yung magiging negative doon? Ano yung magiging ordered pair natin dito? Kung meron tayong x tsaka y, sino yung negative sa kanila? Yung x ba or yung y? So, yung magiging negative doon is yung x. So, that's correct. At least nagkakaintindihan tayo. So, yun. So ngayon, dahil meron tayong negative x dito, galing sa original na given, yung variable x doon, papalitan natin ng negative x. So galing sa given mo, magkakaroon ka ng y equals, copy mo yung 2, then gawa ka ng bracket, kasi gagawin mo tong negative x. So pag nilagay mo siya as negative x plus 1, remember, naka-squared sila. Yan. Minus 3. Ganun siya, di ba? So, ngayon ito kasi magkasama to, pwede mo to i-simplify. So, para maiwan yung parenthesis, ganito gagawin natin dyan. So, negative x pa rin naman siya. Plus 1. Parehas lang yung dalawang yan. Parehas pa rin yan. Bali, tinanggal ko lang yung parenthesis kasi nag-substitute tayo ng x as negative x. Ngayon, kung meron tayong gantong format, kasi kailangan natin is positive yung x. Pwede natin to ilabas na negative. Paano natin gagawin yun? So, para malabas natin yung negative doon, lagay natin yung negative 1 sa labas. Then, yung kada terms na itong nasa loob, i-divide natin. So, negative x divide negative 1, magiging positive x siya. Then, yung 1 divide negative 1, magiging negative 1. Or sa madaling salita, kapag dinistribute mo to, dapat ito yung kakalabasan. Tingnan mo, negative 1 times x is negative x. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Paano nakuha yung negative 1? Kumbaga, ito kasi may negative eh. Di ba sabi natin, kung meron tayong variable, may automatic yan na invisible na 1. Tsaka positive na 1 na exponent. Ngayon, kung meron siyang negative x, ibig sabihin, ito is negative 1x. Eh, ang kailangan natin nga sa variable na x natin is positive, kaya nilabas natin yung negative 1. Pero dapat lahat ng terms doon, i-divide mo sa kanya para bumalik sa original mo na given. And remember, naka-squared yun, no? Ito, balik tayo dito. Then, dahil naka-squared kasi to, so, para ma-visualize mo siya, kung familiar ka sa exponent, kung naintindihan mo na exponent mo, pati yung loss ng mga signs, di ba, let's say meron tayong AB, tapos naka-raise to 2. Anong magiging sagot natin dito? Kung meron tayong AB na naka-squared. Pag in-expand mo yan, anong kakalabasan yan? Di ba magiging A squared B squared siya? Oh, that's correct. Ngayon, etong term mo dito na negative 1 tapos x minus 1, kumbaga yung a mo sa case na to is yung negative 1 kasi itong x minus 1 is served to as one term. Siya yung magiging b mo. Ngayon, kung i-squared mo sila parehas, ibig sabihin, etong to i-squared mo sa negative 1, kumbaga etong negative 1 mo, magkakaroon siya ng squared, tapos yung x minus 1 mo, naka-squared din siya. Ganyan yung format niya. Eh, ang negative 1 squared, diba, is magiging positive 1. Tapos, eto, same pa rin. Hindi natin sila i-expand. Kumbaga, dinistribute lang natin yung squared. So, ganun siya ginagawa. So, ngayon, ito yung nakuha natin dito. And alam naman natin kanina na understood na may 1 yung sa gilid. Kahit wag natin ilagay. So, ibig sabihin, galing dito, pwede natin siya ilagay as x minus 2 na lang, x minus 1 squared minus 3.
Kasi yung 1 dito, nandito na siya. Itong 2 galing to dito ah. Kasi yung 2 times 1, 2 pa rin. Remember, etong 2 galing siya dito. Then yung 1 na invisible, yun na natin ilagay. Kasi 2 times 1, 2 pa rin. Pero yung x minus 1 squared, yun na siya. Ngayon, kung gusto mo siya expand, pwede rin. Pero hindi natin kailangan na expand dyan kasi i-graph mo pa siya, di ba? So, kailangan mo lang siya as vertex form. So, paano natin gagawin yan pag vertex form? So, ganito na. So, pag in-wrap natin siya, ngayon, meron tayo ditong vertex. Sa original muna tayo pumunta. So, kung meron tayong vertex dito, ano magiging vertex natin dito? Kasi naka-vertex form na siya, di ba? So, hindi siya negative 2. Hindi. Hindi mo i-consider yung 2 na nasa labas. Lagi siyang nandito sa loob lang. So, basta yung kapartner ng x. So, ibig sabihin, dahil meron ditong 1 na plus. So, negative 1 siya, tsaka negative 3. Yan. So, ganun gagawin mo. So, ngayon, dahil meron tayong negative 1 tsaka negative 3 na vertex, lalagay natin yun. So, saan mo ito makikita? Anong quadrant to? Sa anong quadrant mo ito makikita? Sa quadrant 3, di ba? Kasi parehas sila negative. So, pag parehas negative yung ordered pair mo, sa quadrant 3 mo yun makakuha, ay makikita. So, unahin mo yung negative 1, then 3 units downward. So, dito yung vertex mo. So, ngayon sabi natin, dahil gusto mo lagi merong ang table of values, edi gagawa ka ngayon ng table of values. Gawa ka ng ganyan. XY. Then sabi natin, ito is negative 1, di ba? Tapos yung sunod na ito is negative 2, tsaka negative 3. Sabi ko lagi, dalawa lang kukunin mo eh, ng vertex. Then meron ka ditong 0, tapos 1. So, ibig sabihin, ito yung mga gagamitin mong numbers. Kuha ka negative 3, negative 2, negative 1, 0, tsaka 1. Ngayon, siya yung ipa-plug mo dito sa x mo dito na part. So, ngayon, kunyari, nilagay natin as negative 3 dito. Anong magiging sagot natin? Kung meron ka dong negative 3. So, let's substitute natin, no? So, alam pala natin, guys, anong opening ng graph natin, by the way. Saan siya naka-opens? Opens ano to? Opens. Bago natin sagutan. Kasi pwede natin to i-graph eh, nang hindi pinaplat yung mga points. Kung kailangan lang natin i-graph. Pero kung kailangan mo ng exactly ng points, gagawa kang table of values. Pero based sa given kasi inspection lang, alam na natin na opens upward siya, di ba? Kasi nga, positive yung A natin, then yung x natin naka-squared. Kasi x times x yun, di ba? So, x squared. So, sabi nga natin kanina, kapag A mo positive, tapos naka-x squared siya, opens upward. So, actually, pwede mo to gawin ganyan. Pataas. Anyways, so ipa-plug natin dito yung negative 3. Magkakaroon tayo ng y equals 2 times negative 3 plus 1 squared minus 3. Then, simplify. So, copy natin yung y. Then, 2. Negative 3 plus 1 is negative 2. Squared natin yon minus 3. PEMDAS. Unahin yung exponent. Copy yung 2. Negative times negative is positive. Kasi itong negative 2 squared mo, dalawang negative 2 yan ay multiply ha. So, magiging 4 minus 3. Then, magkakaroon ka ng 8 minus 3. Which is magiging 5. That's correct. So, magkakaroon ka dito ng 5. So, ngayon, kung 5 yun, lagay mo siya dito. Negative 3. Tapos 5 units upward. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito may makikita. Yan. Tapos kapag negative 2 naman, anong sagot? Negative 1. So, kapag negative 2, so magkakaroon ka ng 2 times negative 2 plus 1. Then squared mo lang, minus 3. So, magkakaroon tayo ng 2. Negative 2 plus 1 is negative 1. Squared, minus 3.
Then negative 1 times negative 1 is positive 1. Then minus 3. 2 minus 2 times 1 is 2. Minus 3 is negative 1. So that's correct. So lalagay natin yung negative 1. Sasabihin natin kung meron tayong negative 2 dito, yung nakuha nating value ng y is negative 1. So nandito yung nakalagay sa baba. Then yung kabila, pwede mo na ipantay kasi symmetric naman yan eh. Kumbaga, pag nilagay natin yung negative 1, alam na natin sagot eh. Vertex kasi yun, di ba? So sa vertex natin, meron tayong negative 3 sa y. So kung negative 1 siya, negative 3 yung sagot dito. Kahit hindi mo na siya ilagay na solve. Pero kung gusto mo, gagawa ko ulit nun. Then dahil symmetrical nga to, yung kapantay ng negative 2 mo, yung 0. So which means, kung 0 nakalagay dito, yung sagot dito, negative 1. Pag pinlag mo yun. Pero kung gusto mo i-check, lagay natin. So ngayon, kung 0 ang ilalagay mo dito, magkakaroon ka ng y equals 2 times yung 0 plus 1 na naka-squared minus 3. So magkakaroon ka ng 2 tapos 1 squared minus 3. Tapos 1 squared is 1. So 2 times 1 minus 3. Magkakaroon ka ng 2 minus 3 which is negative 1. Kasi nga, symmetrical sila. Anyways, mentally, pwede na yun. Kumbaga, kung yung nakalagay dito, basta tama yung pagkakalagay mo ng mga numbers nila. So, ito magiging 5. So, lagay natin dito yung 1, 5. So, ito yung magiging graph natin by the way. Something like that. Ito yung original na given. Oo, kasi nga symmetrical. Meron tayong axis of symmetry which is yung vertex. Kaya parehas lang sila nang nakalagay doon. Depende kung pagkakalagay mo dito ng numbers is parehas. Kunyari nag-adjust ka dito, ang kinuha mo dito is 2. Ibig sabihin dito magiging 5. Kasi yung nilagay mo ng numbers, let's say negative 3, negative 2, negative 1, 0, tapos lumaktaw ka sa 2. So hindi magkakaparehas yung nakalagay na numbers sa axis of symmetry mo. Kaya nga sabi ko lagi, kapag nakuha mo yung vertex, kumuha ka ng dalawang points sa left tsaka sa right niya para mag-graph mo siya perfectly. Pero kung kabisado mo naman kasi ito, hindi naman siguro hinahanap yung mga points. Kaya mo na siya i-graph ng ganun eh. Ganunin mo na lang yun kasi open subword naman siya. Pero anyways, dahil hindi mo naman kasi trip, hindi gagawa ka ng ganito. Ngayon balik tayo sa second equation natin. Yung ni-reflect natin over y-axis, diba? So ito yung y-axis natin na part. So sabi natin, meron tayong nakuha, which is ito. Ngayon, ano ba yung vertex na nakuha natin dito na part? Ano ba yung magiging vertex na ito? Ano yung magiging vertex na ito? One tsaka negative 3. That's correct. At least marunong ka talaga kumuha ng vertex, no? Oh, at least hindi ka nalilito doon. Nasa anong quadrant mo ito makikita? Anong quadrant mo ito makikita? Wala. Wala ang ganyan. Sa quadrant 4, kasi nga positive tsaka negative. So, ibig sabihin, dito mo siya makikita. Kasi nga, reflected siya sa y-axis. So, kung dito yung vertex mo, dapat dito mo yung makikita na part. Reflected sila. Then, open subword din yan. So, pag ganun din siya. So, sabi natin, di ba, ito yung mga points mo dito na part. Na, ito yung vertex mo sa 1. So, kuha kang dalawa. So, 1 to 2, tapos 3. Tapos sa kabila, kunin mo yung negative 1 tsaka 0. Kasi nag-start tayo sa vertex mo na 1, di ba? So, pag gumawa ka ng table of values dyan, kuha ng xy. Then, lagay mo yung negative 1 muna kasi siya yung nasa dulo na pangalawa, di ba? Then, 0. Kasi yung vertex natin, 1. Siyempre, yung sa right niya is 2. Tapos, 3 yung sunod. So, alam na natin, kung meron kang vertex na 1, yung nakuha mong value doon is negative 3. So, bali ang kukunin mo na lang is itong na dalawang nandito. So,
So, ngayon pwede na natin gawin yun. O, kapag nilagay mo dito yung negative 1 sa variable x mo, anong makukuha mo sagot? Kapag nag-plug ka ng negative 1, ano magiging sagot na ito? So, magkakaroon tayo ng 5. Check natin. So, meron tayong 2, negative 2 squared minus 3. Magiging 4 minus 3. Magiging 8 minus 3. So, magiging 5 din. That's correct. So, magkakaroon tayo ng 5 dito. Then, kapag 0, ang nilagay natin doon. So, 0, negative 1. Ano magiging sagot kapag 0? So, magkakaroon ka ng 2 tapos 0 minus 1 squared minus 3. Magkakaroon ka ng 2 tapos magiging negative 1 squared minus 3. Tapos magkakaroon ka ng 2 times 1 minus 3. Magkakaroon ka ng 2 minus 3 magiging negative 1. So negative 1, that's correct. Marunong ka na talaga eh. So dahil meron ka na nito, yung sa kabila ganun din. So lagyan mo siyang negative 1 tsaka 5. Kasi nga symmetrical. So meron ka ng mga points, alam mo na yun. Negative 1 yung x, y mo is 5. So, ito yung negative 1 mo. Nandito yung 5. Tapos, yung 0 negative 1 mo, 0 negative 1, nandito yon. Tapos, yung kabila naman, 2 negative 1, nandito. Tapos, 3, 5, nandito yon. So, pwede mo na yun i-graph. So, meron ka ng reflected sa y-axis. Tingnan mo intersection nila, yung y-axis. Ganun siya ginagawa. So, technically, kahit hindi mo to gawing ganito, okay lang eh. Like, dito ka na lang sa graphings. Pero mas maganda to eh. Ginagraph mo siya ng may points. Pero, may improvement kapag dating sa integers, pati pagtingin dito sa mga vertex. Congratulations na agad. May isasagot ka na actually. Nakikita ko na. Ay, thank you pala sa gifts by the way.